Sa baybayin kung saan nagtatagpo ang lupa at tubig, matatagpuan ang bakawan. Isang tahimik ngunit mahalagang bahagi ng kalikasan. Matitibay ang mga ugat nito, mahigpit na nakakapit sa putikan, at nagsisilbing tahanan ng maraming nilalang tulad ng mga ibon, isda at mga alimango. Sa ganitong kapaligiran, ang mga katutubong manidi ay maingat na gumagalaw. Alam nila kung paano hulihin ang mga alimango nang hindi sinisira ang tirahan nito. Dahil para sa kanila, ang bakawan ay hindi lang kabuhayan, kundi isang yaman na dapat alagaan. Lola, meron? Uy. Ba? Sumuot dito sa... Ang pala. Laki ah. Tapang. Si Lola Shuni ay isang matandang katutubo na kilala sa kanilang tribo dahil sa kanyang kasipagan at kahusayan sa paghahanap ng alimango. Lumaki siya sa pangangalap ng yamang dagat. Natutunan niya sa kanyang mga ninuno ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman sa bawat araw na siya ay pumapalaot sa putikan, nagbabantay ng tamang panahon upang mag-alimango, sinisiguro niyang hindi niya sinisira ang tirahan ng mga hayop sa bakawan. Madalas siyang sabihan ng mga kabataan sa kanilang lugar na magpahinga na lamang. Ngunit lagi niyang sagot, hanggat kaya ko pa, gagawin ko ito. Hindi lang ito hanap buhay. Ito ang aking buhay. Dadan! Hayde! Wala na, layo lang nila. Ang kanyang pagtatyaga at dedikasyon ay nagsisilbing inspirasyon sa marami, lalo na sa mga nakababatang henerasyon na unti-unting nakakalimot sa mga tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Si Lola Shuni ay hindi lang isang matandang katutubo. Siya ay isang buhay na patunay ng kasipagan, pagmamahal sa kalikasan at dedikasyon sa kultura. Sa bawat alimangong kanyang nahuhuli, dala niya ang kwento ng kanyang lahi at ang diwa ng isang tunay na mandirigma sa buhay. Ang mga katutubong tulad ni Lola Shuni ay hindi gumagamit ng modernong kagamitan sa panguhuli ng alimango. Sa halip, ginagamit nila ang mga tradisyonal na pamamaraan tulad ng paggamit ng kawit, isang patalim na ginagamit upang maingat na mahuli ang alimango sa lungga nito na hindi sinisira ang tinitirhan nito. Wow! Ito isang to ah. Ano? Tumakas na. Tumakas na. Tapang din. Hindi yan makakatakas kay Lola Shuni. Huli agad ah. Huli agad. Ang laki. Ang laki. Laki nga isang yan ah. Ang lagod. Mataba. Sumusunod din sa itinakdang panahon si Lola Shuni. May paniniwala ang mga katutubo na may tamang oras at buwan para sa panguhuli upang hindi maubos ang mga alimango at mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ayan di yan. Maputikan yung mamin. Yan, bayain lang ko nga yan. Oo. Oo. Laki. Yung tatlo na pahiwalay ate. Naglayo. Yung dalawa. Dalawa. Yung ano ay... Talagang si Lola Shuni talaga ang pinakamagaling sa alimango mga kawal dito. Wala. Bago manghuli, naniniwala si Lola Shuni at ang mga katutubo na kailangan nilang humingi ng pahintulot sa kalikasan mismo. Ang panguhuli ng alimango ay madalas na ginagawa nila ng pangkatan. Ito ay isang pagkakataon upang magturo ang mga tanda sa mga kabataan tungkol sa tamang pamamaraan ng pangangaso at ang halaga ng pangangalaga sa bakawan. Sa kanilang kultura, hindi lang para sa sarili ang anumang mahuhuli. May tradisyon ng pagtutulungan kung saan ibinabahagi ng iba pang membro ng komunidad, lalo na sa mga tanda at mga may sakit, ang ilang bahagi ng huli nila bilang respeto at pagmamalasakit. Kaya hindi lamang panguhuli ang ginagawa ni Lola Shuni. Tinuturuan din niya ang mga bata na huwag sirain ang mga ugat ng bakawan dahil ito ang tahanan ng mga alimango at iba pang hayop sa dagat. May kasabihan sila, kapag inalagaan mo ang bakawan, aalagaan ka rin ito.
Huli deh. Apa deh ke ano? Ba? Ayan, lalaki. Siguro nga mag-asawa. Mag-asawa. Oo, Lalaki. mag-asawa nga. Ikutin mo na yan. Nara. Ada mo yun. At nga makatutok ka ng paghuli. Hmm. Hindi pa masyadong sanay si ate sa paghuli. Oo. Hindi pa masyadong sanay. Ako naka... Doon. Kita ko malasipit niyan, ate. Ito ang kulay, awag na rin isa. Yan ang pagkakala naman. Yan. Ang nanay niyan, pamangkin ko. Oo. Kaya po mo siya. Oo. Dami ng apo. Yung kasama-sama ko. Tinuturoan ko yan at Tinuturuan mo siya pag-alimango, Lola. oo, Siya na yata magmamana sa'yo ng pag-alimango. pag wala na ako, Ay, matagal pa. Tagal pa. Malakas pa. Maabot na ito si Lola Shuni ng 150. Si Lola Shoni ay isa sa mga huling tagapagdala ng kanilang tradisyon. Sa mundo ngayong mabilis na nagbabago dahil sa teknolohiya, patuloy niyang ipinapasa ang kaalaman sa mga kabataan upang manatili ang sinaunang pamamaraan ng panguhuli ng alimango. Para sa kanya, hindi lang ito isang hanap buhay. Ito ay isang pamana na dapat ipagpatuloy ng susunod na henerasyon. Ang kwento ni Lola Shoni ay sumasalamin sa diwa ng katutubong kultura, paggalang sa kalikasan, pagpapanatili ng tradisyon, at ang diwa ng bayanihan sa kanilang komunidad. Tinako daw, Lola. Tinako daw, ate. Bigat na. Bigat na, kakwal. Ito. at ano ay, Nasa ilalim mga kawal, yung naunang mahuli. Tapos may isang kanina, ate, ano? Ayaw nga may na. Lima na. Ito si ate, mga kawal, pamangkin daw ni Lola Shoni. Siya ang bagong tinitraining ni Lola Shoni sa paghuli. Kaya pala mga kawal, alam na ni Lola Shoni yung pupuntahan. Kabisado niya na pala itong lugar na to. Nga sa pagkabata, dito na pala siya lumaki sa lugar na to. dito na, Sayang mga kawal, dito hindi natin na ako nabot yung sinasabi nila na 2 kilong alimango. Laki ng 2 kilo. So, mga kawal, bali 8 piraso yung nahuli nila Lola Shoni. Tapos tayo, nagtaib na kaya. Pauwi na po ba tayo? pauwi na, Pauwi na po. Paano po kayo? May baon po ba kaya? mayroon na. Meron. Ayun. So pauwi na tayo mga kawal. Maglalakad na naman tayo ng malayo. At ito yung kanilang dala. Siguro mga nasa 4 na kilo o 3 kilo mahigit. O posible mga 4 na kilo. Ito lahat mga kawal. So yun mga kawal. Bali yung mga nakasama nating tribo, lalo na yung mga senior, ay may pabigas si Ma'am Chari. Maraming salamat po Ma'am Chari. Pabigas mo sa tribo. Ayan. Ate, halika na po. Ay. Ayan, dito po. Ay. Ayan, mabigat po. Yun. Ay, ate. Ate, sa'yo po. Hawakan niya po. So, kay ate. So, kay ate. Sa'yo ko yan, ha? Ate. Sa'yo po. Yan. Lika, si Lola Shoni. So kay Lola, pero hindi po ito puno. Ganyan din, napalagay lang dito. Lola, dito po. Oo. Yun.
Ito po sa ating bida. Kay Lola Shoni. Pero, yan po naman yan, Lola. Ayan. Bali, maraming salamat po, Ma'am Chari, sa papabigas niyo po sa tribo. Salamat po! Salamat. Ayan.